Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kaniyang bayan, at kumalat sa buong Judea at palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang tagpo na kung saan ang isang biyudang babae at napakaraming tao ay ililibing sana ang kaniyang nag-iisang anak na lalaki. Alam po ninyo, napakasakit nito para sa isang ina na ilibing ang kaniyang anak. Wala sigurong pagsisidlan ng hapdi at kirot ang nararamdaman ng kaniyang puso. Sa isang episode po ng isang drama anthology ng isang istasyon ay sinabi ng isang sikat na aktres, "Bakit kapag ang asawa ay namatayan ng asawa, ang tawag sa kanila ay balo o kaya biyudo o biyuda? Kapag namatayan naman ng ama o ina ang isang anak, ang tawag sa kanya ay ulila. Ano naman ang tawag nila sa isang namatayan ng inang nawalan ng anak?" Wala po tayong maitatawag dito. Alam nating lahat kung gaano kasakit ang mamatayan. Pero wala na sigurong masigit na sasakit pa ang mamatayan ng isang ina, lalo na kung siya ay biyuda na at mamamatay pa ang kaniyang kaisa-isang anak. Balde-balding luha siguro ang pwede niyang maiiyak, sapagkat kung anak na ang pag-uusapan, ay kung pwedeng maialay pati buhay ng isang ina, gagawin niya ito para mabuhay lamang ang kaniyang anak. Walang ina ang hindi nagmamahal sa kaniyang anak.
Uulitin ko po, walang ina, walang nanay, ang hindi nagmamahal sa kaniyang anak. Sa kaibuturan ng puso ng isang ina, mahal na mahal niya ang kaniyang anak dahil galing ito sa kaniyang sinapupunan. Ito mismo ang tagpong nasaksihan ng ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ang napakasagradong tagpong ito marahil ay nagpaalala at nagpapaalala kay Jesus ng mga bagay na mangyayari din sa Kanya at sa Kanyang ina na si Maria balang araw. Alam ni Jesus na darating ang panahon na siya ay kakalungin mismo ng kaniyang pinakamamahal na ina sa kaniyang bisig na wala ng buhay at wala ng hininga. Pagkatapos niya iaalay ang kaniyang buhay sa sangkatauhan, isang ina ang hahaplos sa kaniyang anak at hindi siya iiwan sa pinakasandaling laban ng kaniyang buhay sa mundo. Kaya naman, sa mga sandaling iyon, ay tunay na awa at malasakit ang ipinaramdam ni Jesus. Ramdam ni Jesus Nazareno ang pagdadalamhati ng isang ina. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang ating Panginoon. Inutusan niya ang binata na bumangon at naganap ang isang himala. Nabuhay ang patay, umupo at kinausap siya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakahalaga pong pagnilayan natin ang pagmamahal ng isang ina sa kaniyang anak. Lagi nating pahalagahan ang ating mga ina at mga magulang sapagkat lagi silang naririyan upang mahalin at arugain tayo. Ngunit higit sa lahat, mas maganda ring pagnilayan natin ngayon ang ating Diyos, ang Diyos ng awa at habag. Maraming pagkakataon sa ating buhay na akala natin tayo ay nag-iisa dahil lunod na tayo sa napakaraming problema at pagsubok sa buhay. Minsan, hindi na rin tayo nakahihinga sa matinding bigat at kirot na ating nararamdaman tulad ng biyudang ina. Mahalagang isipin natin na ramdam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Uulitin ko po, ramdam na ramdam ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kumikilos siya sa bawat sandali ng ating buhay. May sarili siyang pamamaraan at ang kaniyang pamamaraan ay hindi gaya ng ating mga pansariling pamamaraan. Kaya nga po lagi nating tatandaan sa ating ebanghelyo ngayon, walang imposible sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, lalo na sa mga taong may malinis na puso at ang tanging inaasahan ay ang kaniyang awa. Para sa Diyos, ang lahat ng problema ay may solusyon. Sa bawat dalamhati ay may naghihintay na ginhawa. Sa bawat kirot at sakit na ating nararanasan ay may kaukalang, kagalingan at kaginhawahan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.